Ang gawaing ito ay iginagalang ng hindi mabilang na mga tao bilang tuktok ng marahas na gawain. Sa kasagsagan nito, ang kasikatan nito ay karibal pa ng Hellsing. Mula sa mga katulong na nagtatago ng mga granada sa ilalim ng kanilang mga palda hanggang sa mga yate na lumulutang sa kalangitan hanggang sa sumabog ang mga helicopter, ang bawat putok ng bala ay nagpapalakas ng adrenaline sa mga manunood. At nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong manggagawa sa opisina, si Rock. Sa kabila ng pagtatapos mula sa isang prestihiyosong unibersidad, maaari lamang siyang makakuha ng isang maliit na 3,000 buwanang sweldo na trabaho, na tinitiis ang pang-araw-araw na pambubuli sa lugar ng trabaho ng walang pagtutol. Gayunpaman, kumapit pa rin siya sa pag-asa hanggang sa isang malupit na suntok sa mukha ang bumasag sa kanyang mga ilusyon. Habang nag-escort ng kargamento ng kumpanya, siya ay tinambangan ng mga pirata. Hindi lamang ninakaw ang kargamento, nabihag din siya ng pirata na si Revy. Ipinaalam ng kayumanggi na lalaki na nagngangalang Dutch sa kanilang kliyente na si Balalaika na ang biktima ay nahuli, at ang paghahatid ay magpapatuloy ayon sa naka-schedule. Samantala, sa Asahi Heavy Industrial, ipinaalam ni Kagiyama sa mga shareholders na ang disk ay kinuha sa panahon ng transportasyon. Di nagtagal, ang Bougainvillea Trade Company ay nag-extend ng isang alok sa negosasyon, ngunit ang kanilang tunay na pagkakakilanlan ay ang Russian Mafia, na naghahangad na makisali sa kanilang mga iligal na operasyon. Ang disk ay naglalaman ng pinakamalaking iskandalo ng kumpanya mula noong ito ay itinatag. Gayunpaman, dumating ang bagong intel. Hindi natanggap ng Russian Mafia ang disk. Nasa kamay pa rin ito ng mga pirata na umatake sa transport ship. Nang makakita ng pagkakataon na putulin ang mafia, ipinagkatiwala ng board kay Kagiyama ang buong autoridad sa bagay na ito. Sa kabilang panig, hindi sinang-ayunan ni Dutch ang pagdamay ni Revy sa isang inosenteng sibilyan sa kanilang mga gawain. Ngunit naniniwala si Revy na maaari nilang kunin ang higit pa sa karaniwang bayad. Nagbabala si Benny na walang ingat ang kanyang plano. Ni hindi nila alam ang contact person or ang ransom account. Sa galit, pinaputukan ni Revy si Rock at nagbanta na itatapon siya sa dagat. Mabilis na namagitan si Dutch, hinayla ang takot na si Rock sa deck para magpahangin, nangako na gagawa siya ng paraan para makipag-ugnayan sa kumpanya ni Rock, ngunit pagkatapos lang na may hatid ang kargamento sa kanilang amo. Total, middleman lang sila na kumikita sa deal. Marahil dahil sa Stockholm Syndrome, nagsimulang magtiwala si Rock sa kanyang mga mandurukot. Samantala, nalaman lamang ng amo ng Asahi Heavy Industrial sa operasyon na nadakip din ang kanilang empleyado. Gayunpaman, nakipag-ugnayan na si Kagiyama sa mersenaryong grupong Eyo Company, at si Rock ay natural na pinabayaan nila. Sa kabilang banda, dinala ni Dutch si Rock sa isang bar sa isla para uminom. Orihinal na pinamamahalaan ng mga labi ng hukbo ng South Vietnam, ang lugar ay hindi sinasadyang naging lungga ng mga mandarambong habang kinukulong ang mga bihag. Naturally, ang isang ordinaryong tao na tulad ni Rock ay hindi kayang umangkop sa ganoong kapaligiran. Ang bawat miyembro ng trio ng pirata ay may kanya-kanyang kwento. Si Dutch ay isang veteranong asasin ng hindi mabilang na mga laban. Minsan nang nagalit si Benny sa mafia at sa FBI noong kolehiyo, at tatapusin na sana siya nang makilala niya si Revy. Pinuno ni Revy ang kanyang baso at hinamon si Rock sa isang paligsahan sa pag-inom, tinutuya siya hanggang sa maubos niya ang kanyang inumin ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat, ang kultura ng pag-inom ng Hapon ay hindi dapat maliitin. Pagkatapos, nakatanggap ng tawag si Dutch sa kanilang employer, na nagsiwalat na nahuli nila ang isang Asahi Heavy Industrial spy at nag-extract ng intel tungkol sa mga galaw ng Eyo Company. Habang nanunood ang mga parokyano ng bar sa paligsahan sa pag-inom ni Rock at Revy, maraming granada ang pumasok. Nang matauhan si Rock, natagpuan niya ang bar sa ganap na pagkawasak. Nakayuko sa ilalim ng isang mesa upang iwasan ang granazo ng mga bala, napagtanto niyang halos lahat ng naruroon ay napaslang. Desperado siyang gumapang para magtago, nakita niya si Revy na casual pa ring umiinom sa counter. Si Rock ay lubos na natatakot, kumbinsido na siya ay masasawi ngayon. Sinabihan siya ni Revy na huminto sa pagsigaw at I enjoy na lang ang buhay.
Pagkatapos ay lumipat ang mga kalaban na sundalo upang suriin kung may mga nakaligtas, sa sandaling iyon ay biglang nag-vault si Revy sa counter, gamit ang isang customized na Beretta M92 upang magpaputok sa mga umaatake, mabilis na inalis ang karamihan sa kanila. Samantala, nakalusot na si Benny para ihanda ang kanilang sasakyang pantakas. Ang pag-alam na ang pananatili ay nangangahulugan ng tiyak na kasawian, si Rock ay walang pagpipilian kundi ang tumakas kasama sila. Ang kanilang susunod na destinasyon ay ang daungan upang makatagpo ang kanilang amo, si Balalaika. Sinusubukan ni Benny na makipag-ugnayan sa kumpanya ni Rock. Kung mabago ang negosasyon, maiiwan si Rock na masasawi. Galit na inakusahan sila ni Rock na kinaladkad siya, para lamang iwanan siya ngayon, na nag-udyok kay Revy na galit na ituro ang baril sa kanya. Sa kabutihang palad, ang tawag ay konektado kay Kageyama mismo, na nakakagulat na hindi sinisi si Rock sa pagkawala ng disk dahil wala na ito. Doon ay nalaman ni Rock na ang disk ay naglalaman ng mga plano para sa lihim na tulong sa pagpapaunlad ng mga sandatang nuklear ng kumpanya sa isang partikular na bansa, isang ganap na hindi mapapatawad na impormasyon. Para sa kaligtasan ng lahat ng empleyado ng kumpanya, kinailangang masawi si Rock sa dagat. Bibigyan pa nila siya ng isang engranding libing. Nang marinig ito, sumugod si Rock sa kubyerta at marahas na sa muka. Sa sandaling iyon, isang armadong helicopter ang lumipad patungo sa kanila, na pinamumunuan ng walang iba kundi ang captain, na sumalakay sa kanila sa bar. Inihagisan ni Revy si Rock ng rifle habang hawak niya ang beret ng barko at pinaputukan ang helicopter. Walang pag-aalinlangan, nagsuot ng salbabida si Rock at sinubukang tumakas, para lamang mabuno siya ni Revy sa lupa, na sinaway siya dahil sa pagiging duwag na lalaki. Sa pagmamasid mula sa itaas, nagpa siya ang captain na maglaan ng oras sa pakikipaglaro sa kanila. Hindi na nakatiis si Rock na itinutulak ng lahat. Dinampot niya ang rifle at pinaputukan ang helicopter, na sinalubong lamang siya ng sunod-sunod na putok ng baril. Galit na pinagalitan siya ni Revy dahil sa pag-aaksaya ng sandata, na iniwan si Rock sa walang magawang galit sa kubyerta. Ang kanyang buhay ay walang iba kundi collateral para sa isang disk. Pagkatapos ng isang round ng pag-atake, biglang tumahimik ang helicopter. Parehong sina Dutch at Benny ay nakadama na may mali. Ang kanilang kalaban ay may lakas ng putok na agad na magpapalubog sa kanila. Gayunpaman, nakasunod lang sila sa likuran. Pagsuri sa mapa, napagtanto ni Dutch ang plano ng kanilang kalaban. Sa unahan ay nakalatag lamang ang mga tallest na bahura at bakawan, na nagpapaliit sa kanilang daanan hanggang sa naging imposible ang pag-iwas. Mas masahol pa, pipigilan ng kaaway ang anumang paglihis sa kurso. Walang ibang pagpipilian, bumulusok sila sa masukal na bakawan. Naghintay ang captain malapit sa bakawan, umaasang babalik sila. Sa lalong madaling panahon, sila ay tumama sa isang dead end, at ang kanilang tanging pagtakas ay mangangailangan ng muling pagsubaybay sa kanilang landas. Ngunit sa masikip na daanan ng tubig, sila ay mapapaputukan ng mga bala. Sira na ang barko nila at bagaman mahimala, ang mga onboard na torpedo ay nanatiling buo. Isang putok ay tatangayan na sila ng langit. Pagkatapos ay humakbang si Rock na may matapang na ideya at akala ni Dutch ay nasisiraan na siya ng bait. Kulang sila sa kanilang firepower, ngunit ngumisi si Rock at inilatag ang kanyang plano. Agad itong itinanggi ni Dutch bilang imposible, ngunit ito lamang ang kanilang pag-asa. Tinataya ni Rock ang malupit na pag-iisip ng kanilang kalaban, kung talagang maglakas loob silang harapin sila, kung paanong ang habulan ay walang iba kundi isang larong pusa at daga. Nang walang mas mahusay na mga pagpipilian, sumang-ayon si Dutch na sumugal sa desperadong pamamaraan ni Rock. Di nagtagal, nakita ng radar ng helicopter ang paggalaw ng barko habang ito ay sumusulong ng buong bilis patungo sa sasakyang panghimpapawid. Nakatayo si Rock sa prow, nakataas ang isang flare gun, handang magpaputok sa kabilang direksyon sa sandaling nakalock ang mga missile. Itinutok ni Revy ang Barrett sa helicopter at nagpaputok, na nag-udyok dito na gumanti ng mga paglulunsad ng missile. Agad na nagpaputok ng flare si Rock sa kalangitan, na humarang sa infrared guided missile. Siya at si Revy pagkatapos ay mabilis na umatras sa cabin at nagmaneho patungo sa lumubog na pagkawasak. Ipinapalagay ng captain na ginagamit nila ito bilang isang kalasag, para lamang ang barko ay biglang gamitin bilang isang rampa, na naglulunsad sa himpapawid. Dalawang torpedo ang diretsyong nalunsad patungo sa helicopter.
Sa matagumpay na plano, matagumpay na binaligtad ni Rock ang sitwasyon bago nawalan ng malay dahil sa marahas na impact ng pagbagsak ng barko pabalik sa tubig. Kahit na ang barko ay malubhang nasira, lahat ay nakaligtas ng hindi nasaktan. Sa sandaling ang adrenaline-fueled rush ay nawala, natagpuan ni Rock ang kanyang sarili na nawala sa kawalan ng katiyakan muli. Ang disk sa huli ay naihatid kay Balalaika. Dahil naroroon na si Kageyama, nagkaroon pa ng negosyo ang dalawa na pag-usapan. Tumanggi si Rock na umalis kasama si Kageyama, lalo na't idineklara na siyang sawi ng lalaki. Si Balalaika, na humanga kay Rock, ay nag-alok sa kanya ng santuwaryo sakaling humarap siya sa panganib. Sa huli, sumali si Rock sa pirate crew ni Dutch, ang Black Lagoon, na nakuha ang kanilang paggalang sa mga nakaraang laban. Pagkatapos makipag-ayos ng mga termino kay Balalaika, kinuha ni Kageyama ang disk at nailigtas ang reputasyon ng kanyang kumpanya. Siya ay isang bihasang politiko at empleyado, ngunit isang kakilakilabot na asawa at ama, na tinatrato ang kanyang pamilya ng walang malasakit kahit nasa bahay. Samantala, ang bagong recruit na pirata na si Rock ay sinubukan na ang mga barkong pandagat sa dagat. Maging ang mga pirata ay sumunod sa isang courtesy before force na diskarte. Ginampanan ni Rock ang diplomat habang si Revy, na inakbayan ang kanyang rocket launcher, ay naglalaman ng banta. Pagkatapos kunin ang kanilang mga samsam, babalik sila sa daungan para uminom. Ganito ang buhay ng isang pirata sa daungan ng Vice, Rawanapur. Sa pasukan ng daungan ay nakatayo ang isang estatwa ng Buddha na dapat ay kumikinang ng maliwanag, na ngayon ay nakatayo sa kahabag-habag na anyo sa ibabaw ng dagat. Pagpasok sa pamamagitan ng lupa, ang isa ay nakakita ng isang tali na nakasabit sa gateway, na inihanda para sa kung kanino walang nakakaalam. Si Rock, na dapat sana ay isang office worker sa Tokyo, ngayon ay nakikipag-ugnayan sa mga tao sa lungsod na ito. Bumili siya ng mga prutas mula sa isang matandang lalaki na mukhang kaawa-awa, ngunit nakita niya ang mga ito nakasuklam-suklam na mapait. Ito ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga internasyonal na kriminal kung saan ang kaligtasan ay nangangahulugan ng pagdaraya sa isa't isa. Sa pamamagitan ng isang pampublikong booth ng telepono, humingi ng 100,000 si Dutch mula sa kanyang kontak. Nang huminto si Chino sa kanyang sasakyan, galit na galit sa pakikitungo ni Dutch sa mga Ruso, binanggit ni Chino na lumala ang negosyo mula nang dumating ang babaeng iyon. Lahat ng kumikitang kalakalan ay inagaw ng mga Ruso, na ngayon ay tumitingin sa maritime commerce. Hinimok ni Chino si Dutch na putulin ang relasyon, ngunit hindi ito pinakinggan ni Dutch dahil kahit na ang mga kriminal ay may mga code. Tinulungan nila si Chino sa isang deal para lang magkaroon ng depekto ang kanyang mga paninda bago siya mawala, na iniwan sa kanila ang gulo. Kahit papaano ay mas naunawaan ni Balalaika ang mga marangal na pamumuhunan. Nagbabala si Chino na pagsisisihan nila ito. Ito ay literal na isang maruming lungsod na gumagapang na may mga kriminal na nakatago sa mga anino. Si Rock, natutulog sa isang sopa, ay biglang sinipa para magising. Kinuha nila ang trabaho ni Donnie Yang upang kunin ang loot ng militar ng Vietnam sa Phuoc Island. Nagreklamo si Revy tungkol sa pagtanggi ni Rock na isuot ang kanyang Hawaiian shirt, kumapit ng matigas sa kanyang salaryman outfit. Bumilis ang sasakyan nila patungo sa pier, hindi alam na ang trabahong ito ay bitag ni Chino. Kinutya ni Revy ang clumsy knot na pagkakatali ni Rock. Dating mula sa Asahi Heavy Industrial Supply Division, ang buhay ni Rock ay nagsusulat ng mga ulat at nakakaaliw sa mga kliyente. Ang kawalan ng tahanan ay nagbabadya maliban kung tiniis niya ang lahat. Nang tanungin ni Rock ang tungkol sa nakaraan ni Revy, pinatahimik niya ito ng malamig. Biglang nakita ni Benny ang maraming sasakyang papalapit. Walang mga barkong sibilyan ang magpapakita sa mga tubig na ito na puno ng pirata. Sa pag-aakalang ito ay Border Patrol reconnaissance ships, agad na pinatunog ni Benny ang red alert. Hinabol sila ng 6 na barko sa isang nakapaligid na pormasayon, malinaw na isang pinag-isipang pananambang. Walang pagpipilian si Dutch kundi itulak ang kanilang barko sa pinakamataas na bilis. Matapos mag-obserba, napagpasyahan ni Revy na ang mga humahabol sa kanila ay hindi Coast Guard, ngunit walang ingat na mga pirata. Nang tanungin ni Rock si Dutch tungkol sa background ng kanilang kliyente, inamin ni Dutch na hindi siya nagsuri. Pagkatapos ay dumating ang isang papasok na transmission. Si Chino, kapalit ng mga regional toll rights, ay hinikayat ang nahihirapang Lucas na tugisin ang Black Lagoon.
Sa lalong madaling panahong napalibutan, si Dutch ay biglang bumagal, na naging dahilan upang ang mga nasa gilid na barko ay magpakawala ng buong lakas na putok. Walang kahirap-hirap na lumubog ang dalawang barko. Ang natitirang apat ay kay Revy naman. Armado ng isang M79 grenade launcher, pinasabog ni Revy ang pinakamalapit na barko bago lumipat sa isang PM-63 machine pistol, at pinaputukan ng baril ang iba. Ang makapal na usok mula sa barrage ay nakatago sa visibility, na pumipigil sa mga reinforcement. Nang samantalahin ang sandali, sumakay si Revy sa ikatlong barko at nang ibabaw sa malapitang labanan, na lumabas na hindi nasaktan matapos mag-isang palubogan ang tatlong sasakyang dagat. Sa 5 barkong nawasak, nagpanik si Lucas, hinawakan ang manibela para tumakas. Ngunit mula sa sandaling siya ay umatake, siya ay tiyak na mapapahamak na maging biktima ng Black Lagoon. Nagpaputok si Revy ng 40mm grenade, na nilipol ang fleet ni Lucas. Natigilan si Rock dahil pinabagsak niya ang isang buong armada ng mag-isa. Bagamat hindi sigurado kung ano ang nagtulak kay Revy, nagtiwala pa rin siya sa pagiging malakas nito. Nang malaman ang kabiguan ni Lucas, galit na naghanda si Chino na tumakas dala ang pera. Gayunpaman, bago pa man siya makakilos, hinaranggan siya ni Balalaika sa kanyang tahanan. Sinipa niya siya at pinabagsak sa sahig, pagkatapos pinagsabihan siya ng mabuti dahil iyon na lang ang tanging magagawa niya habang nabubuhay pa siya. Si Dutch, na nakagawa ng isang nasayang na paglalakbay, ay nakatanggap ng tawag mula kay Balalaika. Bilang kabayaran, inanyayahan niya itong tamasahin ang magandang tunog ng isang pagsabog. Itinali niya si Chino sa kwarto at pinahirapan ito ng unti-unti. Bukod dito, magkakaroon sila ng higit pang mga pakikipagtulungan sa hinaharap. Sa sobrang sigla, nagpa siya si Dutch na ilibre ang kanyang mga tripulante ng inumin. Matapos ang pagkatalo ng Alemanya noong 1945, sinamantala ng isang grupo ng mga opisyal ng Aleman at Hapones ang pagkakataong makatakas sakay ng submarino. Namataan nila ang isang Allied transport ship sa Indian Ocean. Balak itong salakayin ng kapitan, ngunit mahigpit na tinutulan ng tenyente koronel. Hindi na kailangang kumuha ng ganoong panganib, gayunpaman, ang barkong pangtransportasyon ay may dalang mga madiskarteng supply na sinadya upang hampasin ang kanilang mga kaalyado. Nagtalo ang tenyente koronel na ang pag-atake dito ay walang kabuluhan dahil ang kanilang bansa ay wala nang hinaharap. Nagpagulat ito sa kapitan, gayunpaman, kahit na walang saysay, ang labanan ay hindi maiiwasan. Ang submarino ay nakarating sa tubig ng kapuluan ng Indonesia para lamang mapalibutan at supalan ng mga puwersa ng kaaway. Sa kalaunan ay natama ng malalakas na pag-atake, ito ay sumadsad. Binaha ng tubig ang mga torpedo tube na nagdulot ng hindi makontrol na presyon. Kahit na ang pagbaha ay nakapaloob sa silid ng torpedo, ang submarino ay naiwang nakalubog na hindi na naayos. Sa 2 oras na lamang ng hangin, pinili ng opisyal ng Hapon na gumawa ng pagtatapos. Napagtatanto na ang lahat ay nawala, pinaalis ng kapitan ang kanyang mga tauhan, na nagpapahintulot sa kanila na pumili ng kanilang sariling paraan upang masawi. Nang malaman na hindi na muling lulutang ang submarino, nasaron ang tenyente koronel. Ang pagpipinta ng Brunhilde na gumagabay sa 12 kabalyero na hawak niya ang tanging likhang sining na nilikha ng Pangulo matapos agawin ang kapangyarihan. Ang kanilang misyon ay itago ito, iingatan ito bilang isang tanglaw sa pagtitipon ng mga nakakalat na kasama kapag sila ay bumangon muli. Naunawaan ng kapitan na ang pagkatalo ng digmaang ito ay hindi maiiwasan, ngunit ang susunod na digmaan ay magpapatuloy. Tinanong niya kung ang tenyente koronel ay may pamilya, ngunit sinabi lamang na ang pamilya ay walang kahulugan sa harap ng tungkulin. Ang kapitan ay minsang nakipaglaban ng buong pagmamalaki para sa kanyang tinubuang bayan at hinarap ang kasawian ng walang pagsisisi. Ngunit ang tanging hinanakit niya ay ang pagbabahagi ng kabaong sa isang lalaking walang pakialam sa sariling kamag-anak. Sa galit, itinutok ng tenyente koronel ang kanyang pistol sa kapitan, na hindi nagpakita ng takot. Pagkaraan ng 2 putok ng baril, muling natahimik ang submarino. Ang mga pirata ay naglalayag na walang patutunguhan sa dagat. Binanggit ni Rock ang kanyang nakaraang karanasan sa diving. Kaya't pagkadaong ng barko, nagplano siyang bumili ng kagamitan sa pagsisid. Gayunpaman, ang presyo ay masyadong mataas at hindi niya makuha ang kanyang sarili na bilhin ito. Nang maglaon,
Habang kinakalkula ang taunang gastos para sa torpedo boat, bumalik si Dutch dala-dala ang mismong diving gear na gusto ni Rock, na sinasabing regalo ito para sa kanya. Tuwang-tuwa si Rock, ngunit naglaro ito sa bitag ni Dutch. Tulad ng nangyari, ang Black Lagoon team ay kumuha ng bagong trabaho. Kalahating siglo na ang nakalilipas, isang submarinong Aleman ang nakatanggap ng mga huling utos nito mula sa gumuho nitong tinubuang bayan upang ihatid ang isang opisyal ng hukbong dagat ng Hapon sa Batavia. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang mahabang paglalakbay. Sa ilalim ng utos ng kapitan, matagumpay na na-navigate ng submarino ang rutang maihahambing sa pag-ikot ni Magellan. Gayunpaman, nang malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon, natuklasan at pinalubog sila ng mga Amerikano, na ipinadala ang buong tripulante sa kailaliman ng madilim na dagat. Pero may tinatagong sikreto, bago umalis ang submarino, isang major mula sa State Security Bureau ang umalis sa Germany kasama ang crew na may dalang painting na pinamagatang Brunhilde guiding the 12 Knights. Sinasabing ang pintor ay hindi kilala, at kahit na ang tunay na halaga ng pagpipinta ay nanatiling hindi malinaw, isang Espanyol na antiquarian na dalubhasa sa pagkolekta ng mga likhang sining sa panahon ng Nazi ang nag-atas sa kanila na kunin ito. Ang pagpipinta ay matagal nang itinuturing na nawala. Ngunit noong nakaraang taon, natuklasan ng isang French telecom company ang submarine habang nag-aayos ng mga cable sa ilalim ng dagat, at kapansin-pansin, nanatili itong nakalubog sa tubig. Ang geopolitical na sitwasyon sa mga tubig na ito ay komplikado, na nagbibigay sa kanila ng isang pagkakataon. Ayon sa intelihensya, ang pasulong na seksyon lamang ng submarino ang Bamaha, na nangangailangan ni Revy at Rock na pumasok sa pamamagitan ng mga torpedo tubes upang maisil ang hatch. Kapag ang breach ay nasara ng maayos, maaari nilang buksan ang panloob na mga pinto. Nakumpirma ang misyon at nag-aatubili na isinuot ni Rock ang diving gear. Hindi siya makapaniwala na kailangan niyang magsagawa ng underwater work. Hinimok siya ni Revy na i-double check ang lahat, galit na galit sa kanyang pabaya na pag-uugali. Kapag sumisid na, mahahanap lang nila ang isa't isa sa pamamagitan ng mga signal beacon. Si Dutch ay nagbigay din kay Revy ng mga baril sa ilalim ng dagat bilang pag-iingat. Pagkatapos ng huling paghahanda, sumisid ang dalawa at hindi nagtagal ay nakita nila ang napakalaking pagkawasak na nakapatong sa ilalim ng dagat. Samantala, napansin ni Benny ang isang barko na paparating na malayo sa karaniwang mga ruta ng pagpapadala. Lubhang kainahinala ang presensya nito. Agad na itinaas ni Dutch ang watawat ng hukbong dagat ng Thai, na nagkukunwari sa kanilang torpedo boat bilang isang opisyal na patrol vessel. Sinubukan ng hindi kilalang barko na makipag-ugnayan, ngunit tumanggi na sagutin ang alinman sa mga tanong ni Dutch. Nakaramdam ng panganib, umatras si Dutch sa control room, naghanda para sa pinakamasama, inalis ang banta at iligtas si Revy. Gayunpaman, nakita ng mga barko ng kaaway ang kanilang pagkakakilanlan, na kinikilala sila bilang mga pirata. Isang barrage ng missiles ang kumalat patungo sa torpedo boat, na nagpilit kay Dutch sa desperadong pagtakas. Sa ibaba ay nakapasok na sina Revy at Rock sa submarine at bubuksan na ang lumubog na tom. Casual na hinugot ng lalaki ang isang bungo mula sa tubig, sumisigaw sa takot. Ngunit ang lugar na kanilang narating ay isang libingan sa ilalim ng lupa na puno ng mga bangkay. Matagumpay na nakapasok sina Rock at Revy sa lumubog na submarine ng Aleman kung saan nasawi na ang mga mandaragat sa loob ng kalahating siglo. Sa napakaitim na kadilimang ito, ang pinakamalupit na kapalaran ay masuffocate sa bingit ng kasawian. Pumasok ang dalawa sa inner compartment upang makita ang kumpletong kaguluhan, ebidensya ng isang malupit na pakikibaka. Ito ay lumabas na nang ang submarine ay lumubog sa ilalim ng tubig, na nakaharap sa tiyak na kapahamakan, pinaputukan ng Tenyente Koronel ang kapitan, na sumusumpa sa mga Nazi. Nagmamadaling pumasok ang mga tripulante ng makarinig ng putok, at pagkatapos ng galit na labanan, marami ang nasawi sa tabi ng Tenyente Koronel. Kinilala ni Revy ang mga bangkay sa pamamagitan ng kanilang mga uniforme ng SS, ngunit walang nakitang bakas ng painting. Sa paghusga sa eksena, malamang na ang Tenyente Koronel ang nagudyok sa labanan. Ang mga tripulante, na naghihiganti sa kanilang kapitan, ay dinagsa siya, na nagresulta sa pagpaslang na ito. Ang isang barko ay parang isang pamilya, at sa tiyak na kasawian, walang saysay ang panloob na alitan. Dapat ang tagalabas ang nag-provoke nito,
Pagkatapos ay may nakita si Rock malapit sa isang bangkay. Matapos itong panasan, nakumpirma nilang ito ang mismong painting na hinahangad nila. Inutusan ni Revy si Rock na i-secure ito habang kinukuha pa niya ang lahat ng mahalaga mula sa submarine. Si Dutch ay makitid na umiwas sa mga misail ng kaaway sa ibabaw, pinilit na mag-angkla sa malayo upang mag-obserba. Ang makulit na barkong pandigma ay nakaposisyon mismo sa itaas ng submarine, na hindi nag-iiwan ng pagkakataon para sa intervention. Ang kanilang layunin ay nakahanay kay Dutch, upang makuha ang pagpipinta mula sa kailaliman. Ang commander ng barkong pandigma ay nagtipon ng 5 tao na squad. Pagkatapos ng isang mapusok na pananalita, sabay nilang kinanta ang kanilang pambansang awit, isang display na malinaw na narinig ni Dutch. Dahil si Revy at Rock ay nasa loob pa rin ng submarine at ang mga signal beacon ay hindi tumutugon, ang tanging magagawa nila ay pagdebatehan ang kanilang mga paniniwala. Kung bibigyan ng sapat na oras, maaari nilang i-secure muna ang pagpipinta, ngunit hindi nagtagal ay nakita ni Benny ang paggalaw ng kaaway. Ang isang paghaharap sa loob ng submarine ay tila hindi maiiwasan. Sa loob, nag-scavenge si Revy ng mga mahahalagang gamit habang tumututol si Rock. Ang mga metal ay patunay ng mga sakripisyo ng mga sundalo at wala silang karapatang kunin ito. Sa mga labi ng kapitan, nakakita siya ng litrato ng pamilya. Para sa mga tagalabas, ito ay mga artifact lamang. Ngunit sa mga nabubuhay, mayroon silang mga hindi mabibaylang na alaala. Nagsindi ng yosi si Revy at hinamon si Rock. Binanggit na sa kanilang kakanyahan, lahat ng bagay ay bagay lamang. Ang halaga ay nagmula lamang sa kolektibong pinagkasunduan, pera. Ang mga sentimental na paniniwala ay mga maling akala. Ang ibig sabihin ng pera ay kapangyarihan at noong bata pa siya, nanalangin siya para sa banal na kaligtasan, hanggang sa muntik na siyang pahirapan ng pulis hanggang masawi dahil sa paninirahan sa mga slum. Walang Diyos, walang lakas, pera at baril lang. Ang buhay ay ang tanging tunay na equalizer. Humingi ng paumanhin si Rock sa pagpukaw ng masasakit na alaala, ngunit ipinagkibit balikat ito ni Revy. Kung siya ay patuloy na nangangaral tungkol sa halaga, ang kanilang pagsasama ay magtatapos sa isang bala. Sa mismong sandaling iyon, ang submarine ay biglang yumanig habang ang exit valve ay inaalisan ng takip. Agad na natigilan si Revy, hinablot ang kanyang baril at inutusan si Rock na magtago kung saan hindi siya maaabot ng mga bala. Tanging multo or hamak ang kakatok lamang sa lugar na ganito. Sa isang labasan lamang na humahantong sa labas, sila ay nakulong. Nang ang lahat ng mga nanghihimasok ay bumaba sa submarine, sinabi ni Revy kay Rock na kunin ang pagpipinta, ngunit ang clumsy na lalaki ay natapilok sa isang bangkay, na nagpadala ng likhang sining na dumudulas ng diretsyo patungo sa kaaway. Kinuha ito ng mga sundalo at nagsimulang umatras. Tumanggi si Revy na makatakas sila. Siya ay nagsuot ng diving gear at hinabol sila. Inalerto ng sundalo na may dalang painting ang kanyang commander tungkol sa paghabol. Si Benny, na sinusubaybayan ang paggalaw ng signal beacon, ay nataranta. Si Revy ay malinaw na sumusugod sa isang labanan, ngunit ang kanyang kagamitan ay hindi tugma sa kanila. Ang paglabas ng walang Taros ay nangangahulugan ng tiyak na kasawian, at ang pag-backup ay hindi isang opsyon nang hindi napapahamak ang lahat. Tamang-tama, ang kaaway ay nakamount ng isang mabigat na machine gun sa kanilang barko. Sa sandaling magpakita si Revy, nagpaulan ng mga bala. Hinayla siya pabalik ni Rock habang sinusubukang umabant. Wala silang pagkakataon at sa pagmamasid sa dalawang lumulubog sa ilalim ng mga alon, ipinalagay ng commander na sila ay nalunod at nag-utos ng pag-alis. Hanggang sa dapit hapon ay nakabalik sina Rock at Revy sa kanilang bangka. Nabigo ang misyon, ngunit hindi pa ito tapos. Kung lumabas ang balita, masisira ang kanilang reputasyon at negosyo. Tuwang-tuwa ang kapitan nang makuha ang pagpipinta. Sa pamamagitan ng likhang sining, ang benefactor na nangako sa kanila ng napakalaking retrieval fund ay pinansyal na susuportahan ang kanilang minorya na paksayon at ipakilala sila sa anti-komunistang unyon. Si Dutch, gayunpaman, ay may naramdamang mali. Bakit mamumuhunan ang kaaway ng napakalaking manpower at kagamitan para sa isang pagpipinta? Ang sukat ng mga mapagkukunan ay higit na lumampas sa halaga ng layunin. Hindi makayanan ni Rock ang isang masamang premonition. Si Revy, na dismayado sa pagkabigo ng misyon, ay inalis ang pagtatangka ni Rock na humingi ng paumanhin para sa insidente sa submarine. Ang paghuhukay sa nakaraan ay walang kabuluhan.
Nililiman ng kanilang torpedo boat ang barkong pandigma na hindi natukoy. Sa sandaling lumubog ang buwan, sina Dutch at Revy ay aatake sa ilalim ng takip ng mahinang seguridad. Mabilis na naglayag ang dalawa patungo sa barkong pandigma sakay ng isang dinghi habang ang mga tripulante ay umiinom at nagdidiwang. Sa oras na may nakapansin sa mga nanghihimasok, huli na ang lahat. Walang pag-aalinlangan na pinaslang ni Revy ang mga hindi handa na sundalo, na dinagtagal ay napuno ng mga bangkay ang cabin. Mula sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni na Benny at Rock ang putukan. Wala sa kanila ang kaya para sa paghila ng mga trigger at ang kanilang tungkulin ay bantayan lamang ang base. Samantala, ang komandante ay sumugod sa armory upang ikarga ang machine gun, para lamang magpakita si Revy sa likuran niya at paputukan siya. Habang nanggugulo si Revy sa ibaba, sinamantala ni Dutch ang pagkakataong umakyat sa itaas. Matapos ilabas ang isang buong squad, itinuro niya ang lokasyon ng commander nang mapansin niyang natahimik si Revy. Si Revy ay sumugod sa control room, handang paputukan ang mga walang armas na mga tripulante, ngunit namagitan si Dutch, at itinabi ang kanyang baril. Hiniling niyang malaman kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya. Ang pagpaslang sa mga mersenaryo ay para kumita, ngunit para sa mga psychopath ang walang kabuluhang pagpaslang. Ang isang pagkakamali ay maaaring mapapaslang silang dalawa. Kung hindi niya mahawakan ang trabaho, dapat na siyang umalis. Habang nagtatalo sila, tahimik silang pinalibutan ng isang pangkat ng kalaban. Tinutukan ni Dutch at Revy ang kanilang mga baril sa isa't isa, pagkatapos ay agad na inatake at pinaslang ang mga kalaban. Hindi ngayon ang oras para sa infighting. Sa ibang lugar, ang kapitan ng barkong pandigma ay galit na tinawag ang kanyang benefactor, nag-uulat ng mga nanghihimasok at tinitiyak sa kanya na ang mga tripulante ay lumalaban. Walang laman na pangako ang binitawan ng lalaki sa linya at humingi siya ng patunay ng tagumpay, gusto niya ang painting. Ang kapitan ay naghangad na makapasok sa kanyang mundo. Kung walang ebidensya, imposible ang pagtitiwala. Samantala, unti-unting pinatatag ni Revy ang sarili. Palagi siyang kumikilos ng mali-mali kapag sumasali ang mga bagong miyembro. Nag-trigger din ito kay Benny noon. Sa lalong madaling panahon ay nakipaghiwalay siya kay Dutch, sinipa ng isang lalaki ang isang pinto, ipinagyayabang ang kanyang pistol. Hindi siya pinansin ni Revy, mahinahong nag-reload, at pinasadahan ng bala ang kanyang bungo. Anumang baril ay gagana hanggat ito ay tumama. Pumasok si Dutch sa kwarto ng kapitan, na nagulat siya at bumagsak siya pabalik sa kanyang upuan. Nang makita ang kapitan sa telepono, magalang na sinenyasan siya ni Dutch na tapusin ang tawag. Ang lalaki sa kabilang dulo ay nagkaroon ng interes kay Dutch at inutusan ang kapitan na ibigay sa kanya ang telepono. Si Dutch, na may sariling mga tanong, ay sinamantala ang pagkakataon. Ang una niyang tanong ay tungkol sa tunay na katangian ng pagpipinta. Higit pa sa opisyal na kwento, sinabi ng mga alingaw na si Hitler mismo ang nagpinta nito, ngunit mali iyon. Kahit na ang tenyente na orihinal na naghatid ng piraso ay naniniwala na ito ay gawa ni Hitler. Ang tunay na halaga, gayunpaman, ay hindi ang pagpipinta mismo, ngunit kung ano ang nakatago sa loob. Ang Spanish collector na kumuha ng crew ni Dutch ay siya pala ang mismong tao sa telepono. Ang pagsasaayos ng kanilang pag-aaway ay bahagi ng kanyang plano. Pagkatapos ay nagkwento siya. Sa araw na tinapos ng tagapagtatag ng SS Security Services ang kanyang mga plano, pinagsama-sama ang mga pondo at nilikha ang isang ledger na naglalaman ng lagda ng bawat miyembro at mga detalye ng account. Ang archive na iyon ay nahati at nakatago sa loob ng 4 na painting, ang pinag-uusapan ay ang huli. Ang gusto lang niya ay ibalik ang painting. Bilang employer, pinaalalahanan niya si Dutch na ang paglabag sa kanilang kontrata ay masisira ang kanyang reputasyon. Kahit galit na galit, walang choice si Dutch kundi sumunod. Hindi matanggap ng kapitan ang katotohanan, sila ay pinaglalaruan. Walang awa ang lalaking nasa telepono at parehong nabigyan ng parehong pagkakataon ang kapitan at Dutch, ngunit nabigo ang kapitan. Ang pangangarap na makasama sa kanilang mundo na may ganoong antas ng kawalan ng kakayahan ay maling akala. Pagkatapos makipagpalitan ng mga makukulay na salita, sinira ni Dutch ang telepono. Nang pumasok si Revy at nakita ang mga bagay na hindi pa neresolba, nag-propose siya ng sugal. Inihagis ang kanyang baril sa kapitan, panangahas niya itong gamitin ito. Itinutok niya ito sa sarili niyang ulo, ngunit hindi niya magawang hilahin ang gatilyo.
Sumisigaw, sa halip ay tinutukan niya si Dutch, para lamang makitang walang bala ang baril. 2 baril ang nakatutok ngayon sa kapitan at tapos na ang misyon. Si Dutch ay nagpaputok ng isang flare, hudyat para sa pagkuha. Habang naghihintay sila, inilabas ni Revy ang kanyang pagkadismaya. Hindi kasama sa kanila si Rock at hindi dahil sa hindi niya gusto ito, dahil lang sa isang hindi mapagkakasunduang pagkakaiba lamang at hindi sila kailanman magkakasundo. Matapos pabagsakin ni Dutch at Revy ang isang buong barko ng mga labi ng Nazi, bumalik ang Black Lagoon crew sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Dahil sina Dutch at Benny ay abala sa kanilang sariling mga gawain, ang trabaho sa paggawa ng mga paghahatid ay nahulog kay Rock at Revy. Simula nung huling insidente, naging awkward ang atmosphere sa pagitan nila. Iniwasan ni Revy na makatabi si Rock habang maingat itong tinahak upang maiwasang magalit ito. Ang una nilang hinto ay ang paghahatid ng alak sa isang brothel na nightclub kung saan walang kahirap-hirap na hinarap ni Revy ang mga tusong operator ng isla. Susunod, naghatid sila ng mensahe kay Balalaika, na nagtatrabaho bilang isang moderator ng nilalaman, na ganap na nadismaya sa mundo. Sa gabing iyon, magkakaroon ng pagpupulong tungkol sa hindi autorisadong trafficking ng bawal na gamot, at inutusan sila ni Balalaika na magulat ng anumang mga lead. Isang hinto na lang ang natitira, kumukuha ng mga baril mula sa simbahan. Kumatok si Revy sa pinto habang ang mga tauhan ay nagtitiklop ng bagong labang kumot. Inilipat ni Sister Eva ang mga paninda sa bodega bago ihatid sa isang matandang madre na si Wanda. Habang kompleto ang order ng mga baril, naantala ang R137 launcher. Hindi dahil sa hindi available, ngunit dahil may priority ang ibang kliyente. Magbayad ng higit pa kung gusto nila ngayon at tumanggi si Revy na tanggapin ang huling minutong pagbabagong ito. Binunot ang kanyang baril, hinarap niya ang Glock 17 ni Eva. Ang mga madre, mga batikang veterano, ay nanatiling hindi nabigla sa mga banta ni Revy, na tahasang sinabi sa kanya na ipadala si Dutch para sa negosasyon. Samantala, mahinahong inilapag ni Rock ang kanyang tasa at maayos na inilipat ang usapan sa mga uri ng tsaa kasama si Wanda. Isang dating tindero, si Rock ay walang kasanayan sa pakikipaglaban ngunit mahusay sa negosasyon. Nagsimula sa pulang tsaa, nakakita siya ng isang siwang, pagkatapos ay dumiretso sa punto. Alam niyang ang mga tao sa simbahan ay nagbebenta ng bawal na gamot sa pamamagitan ng hindi opisyal na mga channel, na nag-udyok sa Hotel Moscow at sa mafia na mag-imbestiga. Hinanap nila ang lahat ng posibleng lugar, ngunit walang nakitang mga lead. Sapagkat umiral ang blind spot kung saan walang nag-iisip na tumingin, tulad ng mga madaling tumawid sa mga hangganan sa pamamagitan ng mga koneksyon sa relihiyon. Ang mga manggagawa ng Charity Foundation ay walang ideya na sila ay nagdadala ng mga bawal na gamot. At bakit ang mga bagong labahan na bedsheet ay itatabi sa isang bodega sa halip na mga dormitoryo maliban kung naglalaman ang mga ito ng isang bagay na ipinagbabawal. Hindi aaminin ni Wanda ang pagtutulak ng bawal na gamot dahil lang sa haka-haka ni Rock. Ngunit si Rock ay hindi kailanman nag-claim ng walang ebidensya. Ang dami ng padala ng armas ay hindi tumugma sa mga talaan ng ledger, isang pagkakaiba na madaling ma-verify. Matapos ilantad ang katotohanan, nag-alok din si Rock ng mga benepisyo. Bagamat napanatili ng Black Lagoon at Hotel Moscow ang matalik na relasyon, hindi imposible ang pag-iingat ng sikretong ito. Ngumiti ang madre dahil ito ang naging pagsubok niya sa lahat ng panahon, at halos hindi pumasa si Rock. Itinago ni Eva ang kanyang baril at idinagdag ang launcher sa listahan ng imbentaryo. Sinabihan ni Wanda si Revy na matuto kay Rock. Ang negosyo ay hindi magagawa sa pamamagitan lamang ng pagwawagayway ng baril sa paligid, ngunit kahit na walang baril ay hindi rin gagana. Matapos makumplito ang kanilang misyon, pumunta ang dalawa sa isang stall sa gilid ng kalsada upang kumain ng pagkain. Binigyan pa rin ni Revy si Rock ng malamig na balikat, kahit na nagmumungkahi na umalis siya at bumalik sa Japan. Ngunit mahinahong gumanti si Rock, hindi ba si Revy ang unang humila sa kanya papunta sa barkong pirata na ito? At sino ang nakaresolba sa dati nilang problema? Hindi lahat ay malulutas sa pamamagitan ng baril at kutsilyo. Alam ni Rock na galit pa rin si Revy sa kanya dahil sa insidente sa submarine, ngunit hindi na siya muling humingi ng tawad. Nabigla, binigyang kahulugan ni Revy ang kanyang mga salita bilang isang hamon. Binaba ni Rock ang kanyang mangkok at sinigawan siya. Wala siyang ginawang mali,
Kaya wala siyang dapat ihingi ng tawad. Iyon lang ang ibig niyang sabihin at agad na nagdilim ang ekspresyon ni Revy. Binunot niya ang kanyang baril at itinutok diretso sa noo ni Rock, hinayla ang gatilyo, ngunit hindi tumama ang putok. Sa huling segundo, itinulak ni Rock ang bar aisles pataas at itinapon ang baril. Hinawakan si Revy sa kwelyo, sumigaw siya na sapat na siya. Sa wakas ay nakatakas siya sa pagyuko sa mga amo para lamang yumuko sa ugali ng isang babae bilang isang pirata. Inakusahan ni Rock si Revy na nagpapanggap na walang awa habang masyadong greedy para harapin ang sarili niyang mga kapintasan. Si Revy, mabilis magalit, napabalikwas. Paano maiintindihan ng isang tulad niya, na lumaki sa ginhawa, kung paano siya namuhay? Hindi maiintindihan ni Rock si Revy, ngunit hindi rin niya ito naiintindihan. Gaano man nabuhay ang isang tao, hindi maiiwasan ang pagdurusa. Hindi niya mawari kung bakit pinilit nitong gumanap bilang trahedya. Galit na galit, sinabi ni Revy na hindi ito isang Hollywood crime fantasy na iniidolo ni Rock. Walang Robin Hoods dito at pagkatapos siya ay magiging Robin Hood, at mas mabuti na iyon kaysa sa pagungal ng tuluyan. Tuluyan na itong nagpagalit kay Revy at sinuntok siya ng parisukat sa mukha, ngunit hindi kumikibo si Rock. Ipinaalala niyang nandito siya dahil sa kanya. Iniligtas niya siya mula sa kanyang nakakadurog na buhay sa korporasyon, mula sa pagtatapon at pagpapahirap ng kanyang mga amo. Ngayon ang kailangan lang niya ay isang lugar upang uminom, at siya ang nagturo sa kanya niyan. Ang hindi niya matiis ay napagtanto na nagsimulang kumilos si Revy tulad ng mga nagtaksil sa kanya. Sa lahat ng bagay na inilatag, ibinagsak ni Revy ang kanyang pagtatampo, kahit na hindi walang suneri na pagtatalo, tulad ng mga bata na nag-aaway. Sa sandaling iyon, pinalibutan sila ng isang grupo ng mga pulis. Nakatanggap sila ng mga ulat ng kaguluhan sa palengke. Sa kabutihang palad, ang hepe ng pulisya ay isang dating kakilala ng Black Lagoon. Basta sinusunod nila ang mga patakaran dito, walang pakialam ang mga awtoridad sa kanilang ginagawa. Sumakay ang dalawa sa sasakyan ng pulis para lamang sa mga formalidad, kahit na nagyoyosi sa loob. Sa wakas ay tinanong ni Revy si Rock kung saan ba talaga niya gustong mapabilang. Sumagot si Rock, dito. Habang nagsisindi sila ng yosi ng isa't isa, parang nagpapalitan sila ng kiss na puno ng usok. Dating corporate worker sa Tokyo, ngayon ay cargo handler sa South China Sea. Simple lang ang trabaho niya, sisiyasatin ng mga mamimili ang mga kalakal, mag-sign off, at makuha niya ang mga ibinalik na item. Ngunit hindi inaasahan ni Rock na ang ibinalik na mga kalakal ay isang bata. Transportasyon lang ang role nila at ang bata ay ibibigay sa isang kinatawan ng kartel ng Colombian. Kinaladkad ni Revy ang bata papasok sa cabin upang bantayan habang pabalik ang torpedo boat. Si Rock ay napuno ng pagkakasala sa pagkaladkad sa isang bata, ngunit pinaalalahanan siya ni Dutch na sila ay mga surir lamang. Ihatid ang kargamento, maabot ang destinasyon, at matapos ang kanilang responsibilidad. Ang bata ay may lakas ng loob at binato pa niya ng sopas ang mukha ni Revy. Agad na sumiklab ang init ng ulo ni Revy na handang lagyan siya ng bala sa noo. Kailangang pumasok si Rock, pumalit sa tungkuling pagbabantay, para lamang ibato sa kanya ang pizza. Gayunpaman, ang kanyang karaniwang pag-uugali ay nagpababa sa pagbabantay ng bata. Sa kabila ng alam niyang ibebenta siya, hindi nagpakita ng takot ang bata. Sigurado siyang ililigtas siya ng kanyang ama. Inangkin niya na siya si Joshua, ang magiging pinuno ng pamilya Lovelace, isa sa 13 marangal na bahay ng South America. Hindi ito pinaniniwalaan ni Rock dahil ang pamilyang Lovelace ay ang pinaka-down and out na aristokrasya sa rehiyon. Inamin ni Joshua na ang mga bagay ay magaspang. Ang kanyang ama ay matigas ang ulo na tumanggi na magbago, kumapit sa kanilang lupang sakahan. Ngunit nang matuklasan ang mga deposito ng bihirang lupa sa kanilang lupa, sinubukan ng kartel ng Colombian na puwersahang ibenta ito. Nang tumanggi ang kanyang ama, sinira nila ang bukid at dinukot siya. Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto ni Rock na may mali, lalo na nang tumpak na inilarawan ni Joshua ang uri ng rare earth sa kanilang bukirin at maging ang hitsura ng kanilang aso ng pamilya. Ipinaalam ni Rock kay Dutch ang tungkol sa marangal na angkan ni Joshua. Naisip ni Revy na si Rock ay masyadong nakikiramay muli, bagaman maaaring bahagi iyon nito. Ang totoong issue ay ang mga taong nag-abot sa kanila ng kargamento ay nagsinungaling, at ang kasinungalingan ay nangangahulugan ng gulo.
Dahil nagtrabaho sa supply department ng kanyang dating kumpanya, alam ni Rock ang lahat tungkol sa Rare Earth at sa pamilyang Lovelace. Hindi nagsisinungaling si Joshua at si Dutch ay nalilito na ngayon. Kung ang layunin ay pananakot, ang pagdukot sa bata ay sapat na, kaya bakit palihim na ibebenta siya? Naisip ni Revy na ito ay tungkol sa pagligtas ng mukha sa mafia, isang paraan upang mailabas ang pagkabigo. Sa napakaraming paksayo na kasangkot, hindi makagawa ng malinaw na paghatol si Dutch. Tinawagan niya si Balalaika para imbestigahan ang koneksyon sa pagitan ng Colombian cartel at ng Lovelace family. Nagkataon na nakatanggap din si Balalaika ng request mula sa cartel kaya pumayag siyang pag-usapan ito sa bar pagkabalik nila. Huling nagtanong si Dutch kay Rock, ang Lovelace patriarch kaya ang tipong kukuha ng mga mersenaryo para makuha ang kanyang anak. Nag-alinlangan si Rock dahil ang pamilya ay sobrang naghihirap pinansyal, halos hindi nila kayang bayaran ang isang kasambahay. Samantala, ang mismong katulong na iyon ay dumating na sa isla. Naglibot-libot siya at nagtatanong ng mga lokasyon kung saan nagtitipon ang mga South American. Pagkatapos ng ilang katanungan, sa wakas ay natagpuan niya ang Yellow Flag Bar. Dumaong ang torpedo boat at nagmaneho ang grupo ni Dutch sa bar. Reklamo ni Rock na masyadong magaspang si Revy sa bata, ngunit kinutya siya ni Revy, sinabing dapat siyang maging isang mayordomo na napapaligiran ng isang dosenang katulong. Iginiit ni Joshua na iisa lang ang kasambahay ng kanyang pamilya na nagngangalang Rita. Kahit na hindi siya marunong maglinis or gumawa ng mga gawaing bahay, mas magaling pa rin siya kay Revy. Tumawa si Revy, hindi kinabahan. Pero seryosong tinanong ni Rock si Joshua kung nakita na ba niya ang tunay na lakas ng dalaga. Mahilig noon si Joshua sa arm wrestling kasama si Rita at lagi siyang nananalo. Ngunit minsan, sa isang laban, ang mga gangster ay dumating upang bantaan muli ang kanyang ama. Napansin agad ito ni Rita at natigilan. Kahit anong pilit ni Joshua, hindi niya maigalaw ang kamay nito kahit isang pulgada. Doon napagtanto ni Joshua na hinahayaan siyang manalo ni Rita at malamang may dahilan siya para magpanggap na katulong lang. Samantala, nakatanggap din si Balalaika ng intel sa pamilyang Lovelace. Sa ibabaw, sila ay tila isang hindi kapansin-pansin, mahirap na maharlikang bahay. Ngunit kung titingnan mong mabuti ang mga mata ng dalaga, makikilala mo ang tingin ng isang sundalo. Kasabay nito, dumating sa bar ang katulong na si Rita at tinanong ang bartender kung saan nagtitipon ang mga Colombian. Pinainom siya ng bartender ng alak, ngunit tumanggi siyang sumagot. Nang dinurog ni Rita ang baso sa kanyang kamay, isang grupo ng mga Colombian gangster ang pumasok. Narinig nila ang isang katulong na nagtatanong para sa kanila. Maliwanag na sinadya niya silang akitin. Ngayong nakuha na nila ang atensyon, kumpleto na ang layunin ni Rita. Pagdating ni Revy sa bar, nakita nila ang isang maid na may hawak na shotgun na nakabalat kayo bilang payong. Siya ay nagpaputok ng isang butas diretso sa pamamagitan ng isa sa mga miyembro ng gang. Sa galit, ang iba pang mga gangster ay bumunot ng kanilang mga pistola at sabay-sabay na pinaputukan siya. Binuksan ng dalaga ang kanyang payong para harangin ang mga bala, ngunit ang marupok na tela ay mabilis na napuno ng mga butas. Tulad ng inaakala ng lahat na siya ay ibinaba, itinaas ng hindi nasaktan na dalaga ang kanyang baril at lumipat sa beast mode. Ang mga tauhan ng Black Lagoon ay tahimik na yumuko sa ilalim ng isang mesa, nagpas siyang iwanan si Joshua at tumakbo para dito. Wala silang balak makisali. Bago umalis, sinabihan ni Rock si Joshua na magtago at sundan ang kasambahay sa pag-uwi nang tumigil ang pamamaril. Ngunit napaluha ang bata dahil sa takot sa kalupitan ng dalaga. Alam niyang hindi ordinaryo si Rita, pero hindi niya akalain na makakapas lang siya. Ang bartender, na nagkalkula kung sino ang sisingilan para sa mga pinsala, ay napansin si Revy at ang iba pa na palihim na lumabas, ngunit ang putok ay biglang tumigil. Ang mga gangster ng Colombia ay natigilan ng matuklasan ang Black Lagoon at ang kanilang mga kargamento. Nakita ni Rita si Joshua, na likas na umatras, na pagtantong tinakat niya ito. Alam niyang may utang siyang paliwanag sa kanya mamaya, ngunit kailangan muna niyang iuwi ito. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang baril kay Rock. Agad siyang sinangga ni Joshua, ngunit biglang sumugod si Revy, sinunggaban si Joshua at pinagbantaan si Rita. Kung hindi siya magpaputok, babalik si Joshua nang hindi masasaktan.
Matapos tapusin ang isang tulisan na nagtangkang atakihin siya, binigkas ni Rita ang paniniwala ng pamilya ng Lovelace. Ibabalik niya si Joshua ng ligtas, ngunit lahat ng naroroon ay kailangang masawi. Bumunot siya ng submachine gun mula sa kanyang malita at nagpakawala ng galit na mga bala kay Revy. Habang umiiwas, sumugod si Revy patungo sa bar counter sa ilalim ng takot na tingin ng bartender, tanging si Rita ang nagpaputok ng granada. Hindi nakaiwas sa oras, natamon si Revy. Sa kabutihang palad, tinambangan ng lider ng gang si Rita, na inilihis ang kanyang atensyon. Sumugod si Dutch at ang iba pa para tingnan si Revy. Bagamat hindi malala ang kanyang mga sugat, nawalan siya ng malay dahil sa concussion. Habang naghahanda ang grupo para umatras, hinawakan ni Joshua ang kamay ni Rock, nakikiusap na isama siya. Kinilabutan siya nitong bersyon ni Rita. Natigilan si Rita, walang magawang nanunood habang inakay ni Rock si Joshua palayo. Malamig na binibigkas ng lider ng gang ang tunay na pangalan ni Rita. Matapos iwanan ang Colombian Revolutionary Army, siya ay hinabol ng mga kartel at Interpol. Ang mga Colombians ay naglagay pa ng 400,000 na pabuya sa kanyang ulo. Ang pagbabalik ng kanyang bungo ay magsisiguro sa kanyang pagbangon bilang bagong pinuno ng kartel. Lumingon ang dalaga at yumuko ng palm. Pagkatapos ay maraming granada ang gamulong mula sa ilalim ng kanyang palda. Isang segundo matapos tumakas ang mga tauhan ni Dutch sa bar, nilamon ng pagsabog ang gusali sa apoy. Ngunit alam nilang lahat na ang pagsabog ng sukat na iyon ay hindi papaslang kay Rita. Mabilis silang pumunta sa pantalan sakay ng kotse. Ang codename ni Rita, ang Hound, ay nangangahulugang ang biktima na kanyang kinagat ay hindi na makakaligtas. Nang marinig ang pagpaslang sa bar, pinakilos ni Balalaika ang kanyang squad. Hindi nagtagal, naabutan ni Rita ang kanyang sasakyan. Pinaputukan ni Dutch ng mga butas ng bala ang talukbong ng sasakyan ni Rita. Ngunit humarap si Rita sa pamamagitan ng paghawak sa pulso ni Dutch at hinayla ang kalahati ng kanyang katawan palabas ng bintana. Kung hindi huminto ang sasakyan ni Rita, doon na sana natapos si Dutch. Buong bilis na nagmamaneho si Benny patungo sa pantalan nang biglang bumagsak ang sasakyan ni Rita mula sa rooftop papunta sa sasakyan ni Benny, dumiretso ang sariling sasakyan sa bintana ng storefront. Ilang sandali pa, lumabas si Rita na hindi nasaktan at kumari pa ng takbo patungo sa crew ng Black Lagoon. Kahit na natama ni Benny ang gas sa huling segundo, ginamit ni Rita ang kanyang knuckle dusters para makasakay. Lumiko si Dutch upang magpaputok, ngunit ang panghihimasok ni Joshua ay nagdulot sa kanya ng perpektong pagkakataon. Umakyat si Rita sa bubong at nagpaputok sa cabin, na pinilit na dumiretso ang kotse patungo sa pantalan. Walang choice si Benny kundi sumara sa isang shipping container para huminto. Ang lahat ng nasa loob ay nakaligtas na medyo hindi nasaktan, maliban kay Rita, na inihagis palabas at naiwan na nakabitin na nakabaligtad mula sa lalagyan. Gayunpaman, sa kabila ng malupit na epekto, tumayo siya na parang walang nangyari. Mabuti na lang at nagising ng pagkabigla ang walang malay na si Revy. Nang makitang buhay pa si Rita, sinamantala niya ang pagkakataong ilabas ang kanyang galit. Nais ng dalawang babae na tapusin ang isa't isa. Isa itong showdown sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na babae sa mundo. Nakipagpalitan ng putok sina Revy at Rita gamit ang dalawahang pistola, sa lalong madaling panahon ay naglaho sa kalituhan ng mga lalagyan ng pagpapadala. Pagkatapos ng matinding palitan, tinamaan si Revy ng isang bala sa balikat habang si Rita ay natamon ang isa sa kanyang mga baril. Sina Dutch at Benny, na nagtatago sa kotse, ay naisip ang tumakbo para dito. Ngunit nang tila kumaluskos ang kidlat sa buong larangan ng digmaan, matalino silang nanatili. Nakakatakot ang mga away ng kababaihan. Pagkatapos ay biglang sumigaw si Joshua ng nakakagulat na salita. Huwag mong hayaang matalo ka ng babaeng iyon at ito ay walang kulang sa pagbuhos ng gasolina sa apoy. Lalong lumalapit ang putok ng baril nang magkabanggaan sina Revy at Rita mula sa magkabilang dulo ng shipping container, na parehong nakatutok sa katawan ng isa't isa nang bumagsak sila sa lupa. Pagkatapos, lumiwanag ang mga headlights sa madilim na pantalan. Pinalibutan sila ni Balalaika at ng kanyang mga tauhan. Nakipagdigma na ang Hotel Moscow sa kartel ng Colombian, sinira ang kanilang kuta at banihag ang kanilang pinuno. Naayos na ang kasong pandurukot ni Joshua at wala nang dahilan si Rita para lumaban.
Ngunit hindi ibinaba ni Revy or Rita ang kanilang mga baril. Ngayon, isa sa kanila ang kailangang masawi. Napangisi si Balalaika nang sabay na naalis ang kanilang mga sandata. Ito ay hindi isang kahilingan, ito ay isang utos. Ang tatlong pinakamapanganib na kababaihan sa mundo ay tumayo ng magkasama, kahit na ang atensyon ni Dutch ay nakatuon sa mga armadong sundalo na nakapaligid sa kanila. Mga mandurumog na Ruso, ngunit nakasuot ng unipormeng militar. Pagkatapos ay isiniwalat ni Balalaika ang katotohanan. Si Rita ay hindi ordinaryong katulong. Siya ay isang gerilya ng Colombia na sinanay sa pagpaslang sa Cuba, isang wanted na tulisan para sa pagdukot at pagpaslang. Si Rita ay sumali sa revolusyonaryong hukbo, na naniniwala sa hustisya, nagsasagawa ng mga pag-atake ng terorismo at mga pagpaslang sa ilalim ng mga utos. Ngunit sa huli, napagtanto niya na ang pinagkakatiwalaan niya ay hindi kailanman hustisya. Ang mga revolusyonaryo ay nakipag-alyansa sa mga kartel, na ginawa siyang walang iba kundi isang asong tagapagbantay para sa krimen at bawal na gamot. Kaya, umalis siya. Ang lalaking nagtago sa kanya ay walang iba kundi ang yumaong ama ni Joshua, ang pinakamalapit na kaibigan ng sariling ama. Ganyan siya naging maid ng pamilya Lovelace. Ngunit upang iligtas ang dinukot na si Joshua, wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik sa nakakatakot na hound muli. Ito na lang ang natitira sa kanya, ang tinatawag na hound na tagapagbantay. Inihagis ni Joshua ang sarili kay Rita, humihikbi. Tumanggi siyang tawagin ang kanyang sarili na isang hound na tagapagbantay. Matagal nang nasawi ang hound na iyon na may bahid ng tanda. Si Rita na nakatayo dito ngayon ay pamilya, ngunit tumanggi si Revy na umatras. Sinugatan ni Rita ang kanyang balikat, at pareho nilang iginiit ang perpektong wakas. Kaya, ang dalawang babae ay naglunsad sa isa pang malupit na round ng hand-to-hand combat. Lalong naging marahas ang eksena nang tumaya sina Balalaika at Dutch habang nanunood, habang si Rock naman ay sinubukang makialam para lang sinigawan ng galit na mga mandirigma. Nauwi sa draw ang matagal na awayan. Si Rita, na halos hindi makatayo, ay sumandal kay Joshua para sa suporta. Inutusan ni Balalaika ang kanyang mga tauhan na ihatid sila sa airport. Hiniling ni Rita kay Joshua na kunin ang kanyang salamin, hindi ordinaryong salamin, kundi ang kanyang selyo. Si Revy, na napahirapan ng husto, ay nanatiling walang malay kahit na binuhusan ng isang balde ng tubig. Nang maayos ang usapin, sinabi ni Rock ang kanyang matagal na tanong pagkatapos umalis ni Balalaika. Ano ang pakikitungo sa Russian mob na ito? Kumikilos sila na parang hukbo. Si Balalaika ay dating operatiba ng mga espesyal na puwersa ng Sobyet. Ang kanyang mga nasasakupan ay lahat mga veterano na matitigas sa labanan at ang kanyang organisasyon ay mahalagang makina ng pagpaslang. Ang lalaking ito ay isang triad boss na itinulad sa Chinese actor na si Chow Yun-fai. Ang kanyang kapangyarihan ay kaga ng kapangyarihan ng Russian gangster na si Mr. Chang. Sa maliit na isla na ito, nagtatag ng sariling teritoryo ang mga organisasyong kriminal mula sa iba't ibang bansa. Ngayon lang, biglang binomba ang Hong Kong Triads branch. Dumating si Mr. Chang sa opisina ng Black Lagoon kasama ang kanyang mga tauhan, na naghatid ng mapanganib na misyon. Nahuli niya ang isang mangangalakal na nagpupuslit ng mga armas ng ilegal, at natuklasan lamang na isa pala siyang Bulgarian intelligence officer. Upang maiwasan ang isang malagim na kapalaran, ang lalaki ay nagsiwalat ng isang mahalagang dokumento, isang plano ng pag-atake ng tulisan na nagtatarget sa Estados Unidos. Ang pambobomba sa embahada ng Estados Unidos, tulad ng paulit-ulit na iniulat sa mga balita, ay isinagawa ng grupong ito. Sa pagsunod sa prinsipyo na walang alam na hangganan ang negosyo, hinanggad ni Mr. Chang na makipag-ayos sa kanila, ngunit malamig nilang tinanggihan ang kanyang alok at pinasabog ang kanyang opisina upang ihatid ang dokumento sa isla. Nagpadala si Mr. Chang ng 5 koponan, bawat isa ay patungo sa ibang destinasyon, ngunit isa lamang ang nagdala ng tunay na file. Ang Black Lagoon team ay isa sa kanila, patungo sa isang lokal na base militar sa Bass Island Island na may deadline na 2 araw. Kapag lumipas ang oras, aalis na ang CIA liaison. Hindi maiwasang tight ang schedule dahil nagsimula na ang mga tulisan sa kanilang operasyon. Tiniyak ni Mr. Chang si Dutch na sa pagdating, gagabayan sila ng kanyang mga tauhan ng ligtas. Sa sandaling iyon, nakita ni Revy ang mga armadong tulisan sa ibaba na nagpapaputok ng rocket launcher sa bintana. Sumigaw siya, atake ng kaaway. At saka dumapa.
Habang sumasabog ang racket, sumugod ang mga tulisan. Matagal nang nakompromiso ang mga galaw ni Mr. Chang, bagamat sa kabutihang palad ay walang nasugatan. Nagreklamo si Dutch tungkol sa pagkansela ng deal, ngunit ang pag-back out ngayon ay nangangahulugan ng pagkawala ng kahit na mga bayad sa pag-aayos. Pagsamsam ng dalawa na pistola, lumabas si Mr. Chang sa silid kasama si Revy, mahinahong sinipa ang mga paparating na granada. Bilang mga kapwa Chinese at sharpshooter, walang putol ang kanilang koordinasyon, na sumasakop sa pag-urong ng Black Lagoon sa labasan. Pagkatapos makipagpalitan ng code phrase, ang sasakyan ay mabilis na tumakbo patungo sa daungan. Samantala, ang organisasyong anti-Amerikano ay nagpaplano din na kunin ang plano ng pag-atake. Kabilang sa kanila ang isang Hapones na nagngangalang Takanaka, na palaging gumagawa sa isang tahimik na bilis, na labis na ikinadismaya ng kanyang kapareha, si Hebrew. Sa orihinal, ang operasyon ay dapat na matapos sa pagpapasabog sa tanggapan ng triad. Sino ang mag-aakalang gagawing komplikado ni Mr. Chang ang mga bagay sa pamamagitan ng pag-aayos ng 5 magkakahiwalay na ruta ng transportasyon? Kaagad na ibinasura ni Takanaka ang iba pang mga pamamaraan bilang masyadong kapansin-pansin, na iniiwan lamang ang maritime shipping bilang ang mabubuhay na opsyon. Idineklara ang kanyang sarili na namamahala, umalis si Takanaka upang pangasiwaan ang operasyon. Sa ibang lugar, nagbulong-bulungan si Revy sakay ng barko tungkol sa kahangahangang kaayla hilakbot na mga parirala ng code ng triad. Habang ang kanilang fashion at panlasa ay hindi nagkakamali, ang kanilang humor ay nakakagulat na masama. Pagdating sa airport, nakatanggap si Takanaka ng balita na nakita na ang torpedo boat ng Black Lagoon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tumayo hanggang sa kanyang pagdating bago maghanap ng mga connecting flight sa Southeast Asia. Doon ay nakatagpo siya ng isang Japanese na lalaki na humingi ng yosi at nakitang kakaiba si Takanaka. Hindi nakakagulat dahil si Takanaka ay isang nationally wanted na tulisan. Ang katotohanan na maaari pa siyang sumakay ng mga flight ay kahanga-hanga sa kanyang sarili. Sa gabi, napansin ni Revy ang isang kainahinalang sasakyang dagat na nakabuntot sa kanila, na nag-udyok kay Dutch upang mapagtanto na sila ay nakompromiso. Inutusan niya sina Rock at Revy na umalis ng maingat at tumuloy sa isla ng Bass Island habang sila ni Benny ay nagsisilbing mga decoy sa bangka. Sabay-sabay, dumating si Takanaka sa kampo ng decoy unit sa Bass Island, isang espesyal na base ng anti-guerrilla na operasyon na nagpapahintulot sa mga ahente ng militar ng Estados Unidos ng libreng access, na ginagawa itong malinaw na target para sa plano ni Mr. Chang. Kumpiyansa na sinabi ni Takanaka na nalutas niya ang pakana ni Mr. Chang, ngunit itinanggi ito ni Hebrew bilang kalokohan. Inihanda ni Dutch ang speedboat para sa isang split maneuver, na nagpaplanong muling magsama sa base pagkatapos makumplito ang misyon. Tumingin si Revy sa case file at kinumpirma nito na naglalaman ito ng tunay na dokumento. Pagkatapos ay inabot ni Dutch sa kanya ang isa pang note. Nagpadala si Mr. Chang ng mga karagdagang tagubilin na dapat niyang ibigay kay Rock. Walang pagdadalawang isip, inilagay ni Revy ang note sa kanyang katawan, nakalimutang ipaalam kay Rock. Sa ilalim ng kadiliman, ang speedboat ay bumiyahe habang ang torpedo boat ay nagpatuloy sa paglampas sa Bass Island. Madaling araw, tuluyang nakarating sina Rock at Revy sa isla ng Bass Island. Ang bayan sa isla ay kakilakilabot na mapanglo na may patuloy na labanan ng baril na itinaboy ang lahat ng ordinaryong sibilyan. Maya-maya lang ay may dumating na sasakyan mula sa likuran. Agad na itinabi ni Revy si Rock at mabilis na binunot ang kanyang baril, ngunit huminto ang sasakyan sa kanyang harapan. Ang driver ay walang iba kundi si Takanaka, na nag-disguise bilang contact. Ibinalik ni Revy ang kanyang sandata at nakipagpalitan ng mga code phrase sa kanya, ngunit naglaro si Takanaka hanggang sa mawalan ng pasensya si Revy. Doon lang niya nabigkas sa wakas ang passphrase ng triad at sinabi naman ni Revy na natumbok mo. Lumalabas na naghanda na si Mr. Chang ng bagong passphrase para maiwasan ang mga leaks. Sa sandaling bigkasin ni Takanaka ang code phrase, inihayag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Agad na naglabas ng baril ang dalawa at nagpaputok sa isa't isa. Ginamit ni Takanaka ang kanyang sasakyan upang harangin si Rock, na nagsisikap na tumakas, habang nawalan ng malay si Rock at itinapon siya sa sasakyan. Hindi makareact ng mabilis si Revy para pigilan ito.
Si Takanaka ay mabilis na umalis palayo kasama si Rock habang ang mga ibang mga sasakyan ay dumagsa upang harangan ang kalsada, nag-set up ng mga machine gun at nagpakawala ng mga bala kay Revy. Dahil sa sobrang dami at walang baril, wala nang ibang magawa si Revy kundi ang mag-agawan ng takip sa mga eskinita. Maya-maya pa ay may humantong sasakyan sa likuran niya. Isang babae ang naghagis ng mga kutsilyo para maalis ang mga humahabol at mabilis na itinakas si Revy. Ito ang mga aktwal na operatiba na inayos ni Mr. Chang para sa pagkuha. Hiniling ni Revy na bumalik para kay Rock, ngunit ang misyon ni Sheena ay mahigpit na ihatid siya sa base militar ng gobyerno. Nang tumanggi si Revy na sumunod, idiniin ni Sheena ang isang talam sa kanyang lalamunan, ngunit nanindigan si Revy. Sa napakahalagang dokumento ni Mr. Chang na nasa kamay na ng nadukat na Rock, paano posibleng magtatagumpay ang misyon nang hindi ito nakukuha? Ang malas na Rock ay dinala sa kampo ng mga gerilya. Maya-maya ay nagpakita rin si Hebrew, ngunit ang portfolio na nasa mga kamay ni Rock ay wala ng laman. Si Takanaka, sa hindi partikular na pagmamadali, ay dinala si Rock sa isang madilim na silid para sa isang puso-sa-puso na usapan. Parehong Japanese, sinubukan ni Takanaka na pakalmeyan ang bantay ni Rock sa pamamagitan ng maliit na usapan, pero hindi nalinlang si Rock. Ang pangalan ni Takanaka ay kasumpa-sumpa sa kanilang sariling bayan. Bagamat hindi katulad ni Rock, hindi siya pinalayas. Hindi nabigla, mahinahong ipinaliwanag ni Takanaka na umalis siya sa Japan sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban, na itinaya ang lahat sa mas malaking layunin. Ang tanging tunay na pagkakaiba sa pagitan nila, iniisip niya, ay ang kanilang mga layunin. Si Hebrew, gayunpaman, ay walang pasensya para dito at itinutok ang baril sa ulo ni Rock, na hinihiling na malaman kung nasaan ang dokumento. Hindi napigilan, ipinagpatuloy ni Takanaka ang paghabi ng kanyang kwento. Minsan ay may isang lalaki na pumupunta sa kanilang bayan, nakatayo sa isang sulok ng kalye araw-araw, naghahatid ng mapusok na mga talumpati. Noong una, nakikinig ang mga tao. May mga sumama pa sa kanyang layunin, ngunit sa paglipas ng panahon, nawala ang interes. Ngunit tumanggi ang lalaki na tumigil, kahit na wala nang pumapansin. Isang araw, tinanong siya ng isang dumaraan na bata kung bakit. Inamin ng lalaki na minsan siyang naniwala na kaya niyang baguhin ang isip ng mga tao, ngunit kalaunan ay napagtanto niya na ito ay isang imposibleng panaginip. Gayunpaman, itinaya niya ang kanyang buong pag-iral at mga paniniwala dito. Kung siya ay tumigil sa pakikipaglaban, siya ay titigil na. Ang kwento ay malamang na tumutukoy sa mga paggalaw ng Japan noong 1960s. Nanatiling tahimik si Rock kahit narinig iyon. Palibhas ay walang punto sa pag-aaksaya ng mas maraming oras, na pagpasyahan ni Takanaka na si Rock, na hindi isang sundalo, ay walang sumpa na dapat panindagan. Iniwan mag-isa, siya ay sumuko sa wakas. Kung hindi siya magsasalita bukas, papaputukan na lang siya ng mga ito. Dahil wala sa kanya ang dokumento, kailangan itong kasama ni Revy, at walang alinlangang babalik siya para iligtas siya. Samantala, nakatambay na sina Revy at Sheena sa labas ng kampo ng militar, naghihintay ng paglubog ng araw upang simulan ang kanilang operasyon. Si Takanaka ay nanatiling hindi nagmamadali, ngunit si Hebrew ay halos nag-aapoy sa pagkainip. Kinumpirma ng Thai investigation team na ang natitirang 3 grupo ay mga decoy. Ang dokumento ay kailangang kasama ng Black Lagoon crew. Gayunman, itinuro ni Takanaka na ang pangkat na naghahanap kay Revy ay natahimik. Hindi pa siya nakapagsalita ay sumiklab ang putok ng baril sa loob ng kampo. Sumugod sina Revy at Sheena, pinaslang ang mga kaaway sa kaliwa at kanan. Matapos iligtas si Rock, agad silang sumakay sa isang kotse upang makatakas, at natagpuan na lamang nila ang kanilang driver na wala sa kanyang isipan, na dumiretso sa pedal ng gas papunta sa teritoryo ng kaaway. Nang makita ito, pinangunahan ni Hebrew ang isang galit na paghabol, na ginawa ang isla sa isang napakabilis na larangan ng digmaan. Si Rock, na nababagabag sa kanyang mga iniisip, ay sinubukang magsabi ng isang bagay kay Revy, ngunit siya ay masyadong abala sa paglalaro ng rock paper scissors kay Sheena upang magpasya kung sino ang unang lalaban. Umakyat si Sheena sa bubong, kumikislap ang dalawa na mga blades habang hinahati niya ang isang sniper sa isang welga, kahit na ang biglaang paggalaw ay nagdulot ng pag-urong ng kanilang sasakyan. Pagkatapos ay tinapakan ni Revy si Rock para sumama kay Sheena sa bubong.
Ang dalawang babae ay nakipagbuno para sa pagpaslang habang ang kanilang driver ay sumisigaw tungkol sa pagpunta sa isang beach. Sa madaling salita, walang matino maliban kay Rock. Sa kalahating oras na lang ang natitira bago ang deadline, isang galit na ahente ng CIA ang tumawag kay Mr. Chang, na mahinahong nagsabi sa kanya na ihanda ang pera at maghintay. Ang magagawa lang nila ngayon ay hilingin ang swerte ni Rock. Nagpaputok ang mga gerilya gamit ang mga machine gun, na pinilit si Sheena, na ang sandata ay napakatagal ng cooldown, na ibigay ang spotlight kay Revy, na gumanti ng putok sa ilalim ng granazone ng mga bala. Bagamat kinilala ni Sheena ang husay ni Revy, hinamak niya ang mga baril, pinaniniwalaang ang mga blades at ang katawan ang pinakamahusay na sandata sa mundo. Ngunit kahit na ang mga blades chip, iniisip niya. Nahigitan ng mga baril ang mga blades, at ang mga atomic bomb ay nahihigitan ng mga baril. Ngunit ang gayong kapangyarihan ay nasa kamay lamang ng mga politiko. Nang mapansin ang kabalisaan ni Rock, binagyan siya ni Revy ng yosi. Ngunit sa halip na magsaya, mas lalo lang siyang nalubog sa kawalan ng pag-asa. Ang driver, na naghahalusinate sa isang landas na may linya ng mga babaeng nakabakini na nagpapasaya sa kanya, ay bumangga sa kampo ng militar ng gobyerno. Nasira ang sasakyan ng mga gerilya sa kalagitnaan at, sa sobrang galit, pinakilos ni Hebrew ang bawat huling sundalo sa kampo. Ngayon, nanumpa siya, na magtatapos sa isang mapagpasyang labanan laban sa mga tropang iyon ng gobyerno. Inisip ni Takanaka na si Hebrew ay nawala sa kanyang isip. Ito ay mapapaslang silang lahat, ngunit si Hebrew, na napuno ng kalungkutan sa pagkasawi ng kanyang anak, ay tumanggi na makinig. Habang nagtatalo sila, pinaputukan ni Takanaka si Hebrew at inutusan ang natitirang puwersa na umatras. Si Hebrew ay naging isang mabuting kasama, ngunit ang pagsasaalang-alang sa nakaraan ay walang magbabago. Bago magbukang liwayway, nakipagkita sina Rock at Revy sa CIA contact sa oras, para lang napagtanto ni Rock na iniwan niya ang portfolio pabalik sa kampo. Ngunit casual na hinugot ni Revy ang dokumento sa kanyang katawan. Matagal na niya itong itinago bago pa man sila makarating sa isla. Kahit na si Revy ay isang wanted na takas sa Estados Unidos, ang pag-aresto sa kanya ay hindi priority ng CIA. Baka kailanganin pa nila siya para sa mga trabaho sa hinaharap. Nang natapos na ang misyon, humakbang si Rock para pasalamatan siya. Ngunit nanumpa si Revy na hindi na niya muling ipagsasapalaran ang kanyang sarili para iligtas ang isang talunan na tulad niya.